Bago matapos ang taon, ay pinuntahan natin ang lugar na kilala bilang ang kauna-unahang Global Geopark ng Pilipinas. Tara at samahan ninyo akong libutin ang ipinagmamalaking tourist destinations ng probinsya ng Bohol. Sa unang episode ng ating Bohol Travel Series, nagrenta tayo ng motor at pinuntahan ng mga tourist destinations sa tinatawag nila ditong countryside tour. Pagdating natin sa Panglao Airport ay dumiretso na agad tayo sa ating Airbnb accommodation, ang JC Estanyo Residences sa Dawies, at dali-dali ay umarkila ng motor. Una nating pinuntahan ang Baclayon Church. Ito ay dineklarang National Cultural Treasure and National Historic Landmark. Isa din ito sa pinakamatandang Catholic Church sa buong bansa at hanggang sa kasalukuyan ay nananatili ang orihinal na itsura nito maging ang materyales na bumubuo dito. Ang Baclayon Church ay matatagpuan sa tabing dagat at National Road, kaya sa mga patutungo sa iba pang kilalang bayan sa Bohol ay tiyak na madadaanan ito. Dito makikita din ang ilan sa mga religious antiques na mula pa noong 16th century. Yan, so meron po dito ang ginaganap na event. So nagpa-practice po yung mga estudyante para sa parating na Foundation Day sa November 17. Mula naman dito ay dinaanan natin ang Lemur and Butterfly Park na kung saan nakita natin ang iba't ibang hayop na nandito. Nariyan ang kanilang butterfly garden, iba't ibang uri ng ibon, crocodile, at sinubukan na din nating hawakan at mapuluputan ng isang sawa. Bagamat nakakakaba, ay talaga namang masusubukan ang inyong tapang dito. Matapos dito ay saktong-sakto na ang oras para tayo ay mananghalian. Isa sa kilala at highlight ng countryside tour ang river cruise sa Lubok at sa Luway, na kung saan habang ini-enjoy nyo ang masarap na mga lutong Pinoy ay maa-amaze naman kayo sa napakagandang tanawin ng Lubok River. Kitang-kita ang nakakabiganing kulay ng tubig nito at sariwang simoy ng hangin. Samahan mo pa ng magandang tugtugin, paniguradong sulit ang pagbisita nyo dito. Sa kahabaan ng ilog ay makikita naman ang Ati Tribe na kung saan saglit na hihinto ang floating restaurant para ang mga turista ay makapag-interact sa mga ito. Dito ipapamalas nila ang drum beating at tribal music, kasabay ng ilang mga tricks para mapasaya ang mga turista. Sunod nating pinuntahan ang Bilar Man-Made Forest. Ito ay may humigit kumulang 2 kilometro ang haba na kung saan makikita ang libo-libong mahogany trees. At sa pagbisita dito, automatic na ang magkaroon ng picture dito. Pero alam nyo ba na hindi ganoon kadali pala ang kumuha ng picture dito? Kailangan ng matinding pasensya at perfect timing dahil parit-parito ang pagdating ng mga sasakyan. Trial and error hanggang makuha ninyo ang nais na shot. Sa bandang dulo naman nito ay makikita ang Bohol Tarsier Conservation Area.
Dito makikita ang kilalang tarsier na ngayon ay piling lugar lamang sa Pilipinas, sa Borneo at Indonesia matatagpuan. Ito ay maliliit na primate na may laki mula 3 hanggang 6 na pulgada lamang. Mahigpit namang ipinagbabawal ang paghawak sa mga ito at pag-flash ng camera while taking pictures. Ang mga mata nito ay sensitibo sa matinding liwanag at maituturing na nocturnal or active during nighttime. And last but not the least, bago matapos ang araw ay pinuntahan natin ang Chocolate Hills sa Carmen, Bohol. Ito na nga ata ang pinakakilalang tourist destination ng probinsya dahil na rin sa kakaibang ganda at appeal nito, lalong-lalo na para sa mga first-timer na makapunta dito gaya ko. Hindi lamang mga Pinoy ang dumarayo dito, maging iba't ibang lahi sa iba't ibang bansa ay talagang nais masilayan ang Chocolate Hills. Dito madaming magagandang picture-taking spots na pwede ninyong bisitahin, gaya na lamang ng I Love Chocolate Hills na pinipilahan. Sa view deck naman sa pinakaitaas ay susubukin muna ang inyong tibay at lakas at aakyatin ang mahigit 200 baitang nito. Pagdating naman sa itaas ay bubungad sa inyo ang 360-degree view at mas makikita ng malapitan ang daan-daang Chocolate Hills. Isa din sa magandang gawin dito ay masilayan ng sunset. At dahil love na love natin ang sunset, inantay natin ito at maswerteng nakuha na ng video gamit ang ating drone. Talaga namang napakaganda ng lugar na ito at maituturing kong isa sa pinakamagandang sunset spot dito sa Bohol. Sa susunod nating episode ay pinuntahan naman natin ang Bohollywood. Abangan ang video na yan sa ating second episode of Bohol Travel Series. Huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa mga susunod pa nating adventure dito sa Bohol.